is in a big risk right now is the quality of life that we will offer to the Nabaoynon and the future children of Nabaoy. Ang value gid Nabaoy River is parang gold yun, ma'am, para sa amin. Ito na naman yung pinagkukunan namin, ma'am eh. So paano na lang kung wala na yung Nabaoy River? Siyempre, hindi nyo mausyan kung gaano ka importante ang suba. Hindi po namin sinisira ang water source ng Nabaoy River. We are fully compliant. Sumusunod ho kami sa regulations. Kaya walang dahilan, walang tamang basihan para basta ipatigil o sabihing mag-relocate. Kasi wala ho kaming binayolate. Bilis ng ragasan ng tubig ang pagbabago ng mundo, sumasabay sa agos ng modernong teknolohiya. Ito ba ay progreso o kompromiso? May pangako nga bang pag-unlad o pangamba ang naidulot nito sa mga taong itinuturing na kayamanan ang kalikasan? Ako si Nika Bautista at ito ang Kamusta na Aklan. Kayamanan kung ituring ng mga Nabaoynon ang Nabaoy River na matatagpuan sa bayan ng Malay. Dinarayo ito ng mga bisita, hindi lang ng mga lokal, gayon din sa mga international na turista dahil sa ganda ng lugar, napakalinaw at malinis nitong tubig. Kinikilala ito sa pagiging Class A river o may pinakamataas na ecological integrity na klase ng watershed na siyang pinagkukunan ng supply na maiinom na tubig sa lugar, gayon din sa isla ng Boracay. Hindi dapat makompromise ang watershed ng Nabaoy kasi Class A siya. Ibig sabihin, mahalaga para sa supply, malinis na supply ng water sa Malay, lalo na sa Boracay. Patunay si Nanay Felisa Barrientos Kahilig sa ganda ng ilog kung saan naging parte ito ng kanyang buhay sa loob ng 80 taon. Ang tubig gid animura na matanaw gid animura nga katinaw-tinaw gid abga makita mo ang mga ugang nga nagakarang, mga bugyan nga gangoy-gangoy sa katinaw itubi. Abo nga bugon sa suba, hindi gid imo mahadlok nga wakat isuwa pero kuno sa suba ra ni abo nga bugon tanguna. Sa kabila ng malaparaisong ganda ng lugar, nababalot ng pangamba ang mga residente na sa hinaharap, ang kayamanang kanilang kinamulatan ay bigla na lang mawala sa isang iglap. Pinangangambahan sa ngayon ng mga residente ang itatayong 3 turbina sa Barangay Napaan, Malay na bahagi ng Nabas Wind Project Phase 2 ng Petrowind Energy Incorporated. Isa umano kasi ang Nabaoy Watershed sa sinasabing magiging impact site ng konstruksyon. Gaano nga ba kahalaga sa mga residente ang nasabing ilog? Bukod kasi sa turismo na pangunahing pinagkukunan ng income ng naturang barangay, ito rin ang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente kung saan makikita rito ang freshwater shrimp o kilala ng lokal bilang ulang o patuyaw. An income of 7 million in a year yung account ng mga patuyaw na harvest. Yun po yung pwedeng maapektuhan. Kasi bakit nga ba? Dahil nga, yung tirahan ng patuyaw or native shrimp ay dito sa ilog. Kung magiging silted or in our Aklanon term, malubog ang tubig ng Nabaoy, hindi na yan makakahinga at maaring mamatay. Ayon kay Honorable Mila Mata, Committee on Women's and Agriculture, ito ang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga kababaihan sa lugar. Bilang komite ng women's, ipaglaban ko talaga, ma'am, kasi nakikita ko talaga na ito yung way na makakabawas sa kanilang problema sa pang-araw-araw kasi meron silang ibibinta na pinagkukunan nila ng pang-araw-araw sa ilog. Para naman kay Honorable Dexter Kahilig, Committee on Environment na ang ilog ay tulad ginto sa kanilang buhay. Sa makarang tiyempo, ma'am, ababuon man nga employment iya sa amon. May mga resort yun na bingagin patindog, tapos ang mga resort, pina-priority nila na kumuha ng workers sa barangay Nabaoy.
Dahil sa mga resorts, tinatayang 200 hanggang 300 ang bumibisita sa lugar araw-araw. There is an average rather of 254 tourists a day dito sa Nabaoy. So that is 2.75 million of income for the barangay na at least syempre kung wala nang bisita, malubog na yung tubig, hindi na malinaw, no? Wala na rin pupuntan halos na bisita at maapektuhan yung collection ng income ng barangay. So yung mga resort na yan ay estimated more than 20 million a year yung kita niyan. Taong 2021, nagpasa ang Sangguniang Bayan ng Malay ng resolusyon upang magsimula ang pagtatayo ng Phase 1 project sa Nabas Wind Farm. Ngunit noong August 2023, ang pagtatayo ay kanilang ipinatigil nang kanilang matuklasan ang umano'y bayulasyon ng nasabing kumpanya. It was found out by the Sangguniang Bayan na yung outfall pala ng proyekto ng Phase 2 project ay sa Nabaoy River, in which yung napakahalagang impormasyon na ito ay hindi ipinaalam ng Petrowind Energy Incorporated sa Sangguniang Bayan noong nag-a-apply sila ng endorsement noong 2020 to 2021. Hindi po na-include ang Nabaoy sa public consultation. Ayan po yung pangalawang dahilan bakit na-revoke ang kanilang SB endorsement. Napag-alaman umano sa isinagawang initial audit hike sa Nabas Wind Farm ang pagkukulang ng Petrowind Energy Incorporated sa kanilang mitigation measures. Sira po yung mga gabions na sinasabi nila na maayos. So nakita natin yung discrepancy in between what they report versus the reality, the actual. Ng pinaka-importante na datos na makikita mo sa EPRMP nila, sinasabi dyan sa slope grading na dapat talaga iwasan ang nabaoy. If possible, the roads and the WTG sites will be sloped away from Nabaoy watershed. Hindi dapat siya nandyan sa ridge divide ng Nabaoy River at Unidos River, pero dyan nila nilagay. Sinabi dyan din na kung hindi posible na slope away, the temporary and permanent drainage will not flow through Nabaoy watershed. So klaro, kahit halimbawa nandyan siya sa ridge divide sa Tagaytay ng Nabaoy River watershed at ng Unidos River watershed, dapat hindi pa rin siya dumaloy. Pero kung titingnan mo dyan sa actual, ang kanilang earth canal ay nandito sa Malay. Bukod pa rito, ang lokasyon ng nasabing mga turbina ay pasok sa Northwest Panay Peninsula Natural Park na isang protected area sa Western Visayas. Ang tanong na kung saan siya itatayo ay malaking bagay para sa sustainability. Anong sinasabi natin? Hindi po lahat ng lugar pwede. Kahit ba nasa loob ng protected area, okay lang? Kasi renewable siya. Paano naman yung wildlife conservation natin? So wala po tayong argumento na pwedeng i-disregard ang ecological sensitivity ng lugar kasi pasok po siya sa protected area. Para kay Dr. Rebecca Tandog, Executive Director ng Philippine Initiative for Conservation of Environment and the People, na ang nasabing proyekto ay tila pagtatayo ng kanal sa loob ng kanyang bakuran, ngunit hindi ipinaalam ang magiging epekto nito sa kanyang tahanan. Para bang ito bahay ko, paggagawan mo ako dito ng kanal. Bahay ko yan area ko yan Tatamaan ako. Dapat, di ba, tatanungin ako. They did not do the absolute holing. Ibig sabihin, kapag nag-extract ka ng soil sa taas, ang tendency kapag hindi mo yan binaba sa baba, bababa siya doon sa mga waterways. May mga gabyon na hindi pa tapos. Pero ang construction, pag tiningnan mo sa taas, bukas na yung bundok, yung daan. So, anong mitigation yon? Ngayon, kung nangyari sa Napaan, parang napakahirap naman na i-compromise ulit natin yung isang river. Nagdulot umano ito ng siltation o naging kulay putik ang ilog sa lugar, gayon din ang baybayin sa Malay, lalong-lalo na sa Barangay Argao. Ang Napaan River, ang anong guwa itubi, ay ayan gid imaw sa Argao, no? O by Norte and Argao. So, do you think na hindi maepektuhan ang among coral reefs sa matabo nga lang sa phase 2?
mahugat pa baga kita nga mahamba nga ay dali sige gubugo na tuntang jay dali man lang ra mabuo. What if kung buhay mabuo? Paano kami? Naabutan ng aming team ang pagkuha ng soil sample sa coral reefs sa naturang barangay. Ayon kay Mr. Shelo Aron, master diver sa Boracay, nakakitaan nila ng putik sa ibabaw ng coral reefs sa lugar na naging dahilan ng pagkamatay umano ng corals at pagkawala ng mga isda. Ang aton nga corals wala na, disable na. Hindi mabuhi ang corals naton dahil sa putik. Lalo sa mga isda naton, mga species naton, wala na. Dahil patay, puti ginang corals naton. Mga ilang years bago maka-recover. So once na may mga turista kita, madulaan gana lagi aton mga bisita. Bagamat wala pa umanong datos kung gaano kalawak ang naging pinsala ng konstruksyon, dapat umanong isinaalang-alang ng kumpanya ang idudulot nito mula sa kabundukan hanggang sa karagatan. So itong mga reef natin, kasama dun dapat sa tinitingnan na masabi natin gaano ang extent. Samantala, kinuha namin ang panig ng Petrowind Energy Incorporated kung saan madiin nilang pinabulaanan ang mga naturang bayulasyon. Ayon kay Mr. Irel V. Ventura, AVP for Environment and Community Relations, nagsagawa umano sila ng 3 beses na joint meeting sa barangay na Baoy. Dahil sa mga meetings na yan, nagkaroon ng suhestyon na kumuha kami ng mga local monitoring officers. 5 yung kinuha namin ng mga monitoring officers. Bagkos si Kapitan Noli Pangayong nagbigay ng 5 pangalan mula sa Nabaoy. Gawa ng meron din kaming 5 na kinuha sa Napahan, tsaka 5 sa Barangay Kawa. Yan ay documented, may attendance sheet, may minutes ng meeting, at binigay namin yan sa taga-DNR. Ngayon, kung ayaw nilang tanggapin na public consultation yun, wala na kaming magagawa. Sa katunayan, ang DNR EMB ay nagbigay na ng kanilang opinion dyan na based sa Philippine Environmental Impact Statement System, particularly yung EMB Circular 2014-005, yung aming proyekto ay hindi pa umabot ng 100 megawatts. Kaya, yung requirement lang sa amin ay mag-submit lang ng EPRFP report at hindi kailangan ng public consultation. Ngayon, kahit hindi yun kailangan, nagkandak pa rin kami ng joint meeting sa kanila para mapaalam sa kanila. Pinabulaanan din nila na ang konstruksyon ang nagdulot ng siltation o pagkulay putik ng mga ilog at baybayin sa bayan ng Malay. Natural lamang umana ito kapag maulan ang panahon. Ang totoo, hindi lang baybayin ng Argao ang nagkulay putik noong time ng August tsaka September. Ang baybayin tsaka ang ilog ng Aklan River, ang Potol River sa May Katiklan, ay nagkaroon din ng discoloration during that time. Makikita mo yan actually online kasi halos lahat ng shoreline sa Aklan noon ay nagkulay putik. Ngayon, dyan sa area nila, marami pang erosion sites dyan. Kalat-kalat na nga sa ibang lugar na matagal na nandyan. Halos mahigit sa 20 na scouring sites na nakita sa satellite imaging. Mayroon din ginagawang kalsada malapit mismo sa Nabaoy, as in katabi mismo ng Nabaoy River, na nakunan ng drone shot. At ito ay walang mitigating measures versus sa aming halos 2 kilometro na layo sa Nabaoy River. Ngayon, kung talagang seryoso sila sa pangangalaga ng mga ilog dyan sa area na yan, bakit di nila tingnan yung napakaraming erosion sites na yan at ano ang plano nilang gawin? Dagdag pa niya, nagkaroon din umano sila ng absolute hauling.
Ang sinasabi kasi nila na March 2023 daw, na nag-umpisa na daw kami pero wala naman daw laman yung aming spoils disposal area, ay dahil wala pa naman talaga kaming construction noon. Yung nangyari nung March ay clearing pa lang. Yung actual na start ng construction namin ay nung July. That's why, nung July pa lang, nagkaroon na kami ng aming absolute hauling, and doon makikita sa satellite imaging na may laman na yung aming mga site disposals. Bukod pa rito, bago pa umano ang konstruksyon ng Phase 1, ay may 3 layers na umano ng gabyon ang nakalatag na. Ang construction ay nagsimula ng July at hindi March. At bago pa man nagsimula ang construction namin, may mga nakaabang na, may mga nakalagay na ilang layers ng gabyons. Nang tanungin kung maaari bang i-relocate ang lokasyon ng 3 turbina, sagot ni Ms. Vanessa Peralta, AVP for Corporate Communication, nangangailangan umano ito ng matagal at masusing pag-aaral. Yung aming 50 megawatts project na yan, halos yung phase 1 hanggang ngayong phase 2, no, inabot na ng 2 hanggang 3 taong pag-aaral, halos lagpas 5 taon sa pagkuha ng permits. So yung relocation, hindi mo siya basta-basta, hindi siya ganon kadali. And in fact, yung mga pag-aaral ho yan is ginawa na during the pre-development stage ho. Nandito na ho kami sa construction stage. Ang aming stand ho dito, wala ho kaming violations on environmental rules. Napatunayan yan ng 2 reports galing sa DENR. Fully compliant, sumusunod ho kami sa regulations, kaya walang dahilan, walang tamang basihan para basta ipatigil o sabihing mag-relocate. Kasi wala ho kaming violate. So sa amin, itutuloy ho namin yung phase 2. Samantala, noong February 22, 2024, ay nakakuha na ng re-endorsement ang Petrowind Energy Incorporated mula sa Sangguniang Bayan ng Malay para sa pagtatayo ng 3 pang turbina ng Phase 2. Ito ay matapos na wala umanong nakitang environmental violations ang DENR, Environmental Management Board at Protected Area Management Board sa kanilang proyekto. Ang DENR at EMB, pati na ang PAMBI or yung ating Protected Area Management Board na siyang may mandato at jurisdiction kung meron ba kaming violation or meron ba kaming maling ginagawa. Ang tunay lamang na makapagsasabi na hensya ng ating gobyerno at wala nang iba sa reports na inilabas nila base doon sa kanilang masusing investigasyon sa amin. Lahat ng akusasyon ay pinapasinungalingan nila bagkus ang Petrowind ay fully compliant sa lahat ng environmental rules and regulations. Kapag natapos umano ang konstruksyon, magbibigay ito ng karagdagang supply ng kuryente sa buong Panay Island. Una-una syempre, no, yung phase 2 makakatulong siya sa pagbigay ng karagdagang kuryente sa grid, no, at sa grid stability sa buong Panay. Yung lokasyon din ng planta namin, dahil nandoon siya sa dulo ng grid, tuwing may blackout, nabibigyan ng prioridad ang mga areas, no, sa palibot ng aming planta na siyang unang bigyan ng kuryente. Kasi yung aming planta may kakayahan siyang magbigay ng sinatawag na reactive power na kailangan para mabigyan o masuplayan agad ng kuryente ang isang lugar kapag blackout. Bukod pa rito, makatutulong umano ang kanilang corporate social responsibility sa kanilang host municipalities at barangays. So ano-ano ito? Ito yung health, education, and livelihood programs. So matagal na namin itong ginagawa sa iba't ibang parte ng bansa. So tried and tested na itong framework na aming ginagawa. So ito ho yung in-offer namin, no, para sa barangay na Baoy. Unfortunately, nakatanggap ho kami ng sulat, no, galing sa Barangay na Baoy Council na hindi ho nila tinatanggap ang aming ino-offer na mga CSR programs. Nakakalungkot man ho ito kasi sayang ho yung oportunidad, no, lalo na doon sa education projects na bibigyan natin ng educational assistance ang halos 300 na estudyante sa loob ng 10 taon. So sayang ito, no.
Siguro ibibigay na lang din namin sa ibang barangay na bukas tanggapin yung aming tulong. Nagdulot din umano ito ng karagdagang tax at income sa bayan ng Malay, particular na sa bayan ng Nabas, na naging dahilan umano ng pagiging kanilang top 3 taxpayer na bayan sa buong probinsya ng Aklan. Dagdag pa rito yung share sa kita ng project na binibigay sa aming mga host barangays sa pamamagitan ng ER1-94 program ng Department of Energy. So sila po, may share sila, itong mga barangay, yung host barangays namin, may share sila sa kita ng aming kumpanya o ng aming projects as long as nandyan kami na nag-ooperate yung ng aming proyekto. In fact, dito po sa Nabas, kamakailan nag-launch kami ng tourism center. Isa po yan sa masasabi kong milestone ng aming public and private partnership. So ang aming pong vision dyan ay gawing ecotourism site ang wind farm at karagdagang income generating project para sa Nabas. Yung mayor ho ng Nabas, si Mayor La Saleta, siya po mismo ang nag-announce na dahil sa investment ng Petrowind sa kanila, sila ay second class municipality na ngayon, galing sa fourth class. So makikita natin yung epekto ng investment, yung ganitong kalaking investment sa isang lugar. So hindi lang sila magiging second class, sila rin sa ngayon ay isa na sa top 3 taxpayer sa buong probinsya. Sa kabila nito, nagpasa ng resolusyon ang Sangguniang Kabataan ng Nabaoy kung saan mahigpit ang kanilang pagtutol sa nasabing proyekto. Bagamat hindi umano sila tutol sa progreso, ang kanilang paninindigan ay nagdulot ng pangungutya. Sa amon nga ginobra hay wa man kami it na buog or wa kami it na parang white nagbalik sa amon nga what benefits kami nga kung pamatian ang amon nga boses. Siyempre, lain na mo buot sa iba rin sir nga comment lang sa Facebook nga rin nga ang bayan dahil grabe gid ako no kami nang wa gid ako no kami bukod ba ako no kami open sa development. Tapos ay siyempre hindi nyo mausyan kung gaano ka importante ang suba. Kung wa man it gatulak sa amon yung mga nabaoy nun nga kung sinuman nga mag-against kami kasi against man ang hadtong nga tawo nga gaturo sa amon. Kundi nag-against kami bilang nabaoy nun nabukon it dahil lang sa mga ng mga gina-brainwash kami nga ginahambay ng daran bukon sir dahil ang gusto nang maprotektahan dyan. Hiling nila na pakinggan ang kanilang panawagan dahil sila umano ang mas nakakaalam sa ikabubuti ng kanilang barangay. Dapat samahan natin ang barangay Nabaoy sa panawagan nila na itigil ang Phase 2 project. Dahil unang-una, sila yung naninirahan sa Nabaoy, dapat natin silang respetuhin. Bahay nila ang Nabaoy at sila ang nagsabi na ayaw nila sa Phase 2 project. Respetuhin natin yon. Pakinggan man o hindi, patuloy umano silang maninindigan sa lugar na kinamulatan. Sana bigyang pansin rin po yung boses ng Barangay Nabaoy. Bigyan ho sana ng masusing pag-aaral kung bakit kami kumukontra sa Phase 2 project ng Petrowind. Kasi mahal namin yung Nabaoy, dito kami nabubuhay. Sa panig naman ng Petrowind Energy Incorporated, hindi masamang sumabay sa progreso dahil hindi naman umano nila sinisira ang kabundukan. Taliwas sa pinapalabas nila sa social media na parang bubungkalin na namin ang buong bundok. Hindi po, 800 meters lang ho. Napakaikli lang yung aming gagawin na kalsada. Pagkatapos wala na. Ang layo namin sa Nabaoy ay mahigit 1 or 2 kilometers away. Ang aming construction ay maglalast lamang ng 4 hanggang 6 na buwan. After niyan, wala nang impact ang aming projects sa mga rivers natin. Hindi po namin bubungkalin ang buong bundok. Hindi po namin sinisira ang water source ng Nabaoy River. Sa mundong pabago-bago,
Handa ka bang sumabay sa daloy nito? Posible nga ba ang pag-unlad habang isinasaalang-alang ang kalikasan? Posible nga ba ang pagkakaisa kapag nagtalo ang may kani-kaniyang mithiin at damdamin sa tunay na kahulugan ng pag-unlad? Naway sa huli, manaig ang nararapat para sa ating mundong hiram lamang. Ako si Nika Bautista at ito ang Kumusta Na Aklan.